Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Ang pananampalataya po ay nagsisimula kapag ikay mamamatay na. Hello? Ang pananampalataya po ay umuunlad kapag imposible na ang sitwasyon. Nakukuha niyo po? Ang pinakamagandang ngiti ay doon sa pagmalapit na tayong mamatay. Doon hahaba ang buhay. Sapagkat sa punto ng imposible, namamatay ang ating laman. Hello? Hanggat buhay ang ating laman, hindi ang dyablo ang kalaban natin, laman. Ulitin ko, hindi dyablo ang kalaban natin, laman. Kapag iyong pinaunlad ang laman, ano ang laman? Sama ng loob. Tampo, hinanakit, sisi dito, sisi doon. Ayun ang simula ng paglapit ng dyablo. Nakukuha niyo? Kung nais mong magtagumpay sa katatakutan, kung takot ka sa bagyo, gumising ka pagpalapit na ang bagyo. At ikay dumipa at magdiwang sa Panginoon, sapagkat yun yung pagkakataon na mararanasan mo ang isang himala. Kaya nga po nais kong ipaunawa sa inyo na napakaganda po ng buhay. Huwag kang bubuntong hininga kapag imposible na ang sitwasyon. Doon ka humalakhat. Sapagkat doon magtatapos ang mga buntong hininga mo. Yung bunton, alam niyo yung bunton na patong-patong yun. Kaya buntong hininga. Pinigil na hininga. Ay malakas po yun, baka yun ay makamatay. Kaya relax lang ang paghinga. At huwag kang titingin sa pakiramdam. Tumingin kay sa Diyos. Dahil siya po ang masusunod eh. Gusto niyang pahabain ang buhay natin, siya ang masusunod. Gusto niya kunin na tayo, siya pa rin ang masusunod. Kaya nga sabi ni Job, though you slay me, yet I will trust thee. At aking lalong pauunlarin ang tiwala ko sa iyo. Amen? Amen. Maganda ang buhay kapag ikay nasa pagsubok na. Amen? So, salamat. So, ngayon po nais kong inyong maunawaan si Naomi ay backslider. Alam niyo yung backslider, dating maalam sa Diyos. Dating laging dumadalo sa pagsamba sa Diyos. Pero nung dumating ang kahirapan sa Bethlehem, iniwan niya ang Bethlehem. At maaaring ang ilan sa inyo ay backslider. Nasa halip na itulak sila ng mga kabiguan palapit sa Diyos, sila ay itinulak palayo sa Diyos. Yun po ang backslider. Kailangan po na ikaw ay ibunsod ng pagsubok palapit sa Diyos at gamitin ang iyong mga tuhod at ang iyong mga bisig na magpahayag. Hello? Huwag mong pagtitiwalaan ang insurance sapagkat hindi iyon tiyak. Ang paniwalaan mo'y assurance na nasa salita ng Diyos. Amen? Laging tandaan mo po na ikaw ay mahina. Sabihin mo sa iyong katabi, maniwala ka't hindi ikay mahina. Huwag kang maglakas-lakasan.
Hello? Malulusaw ang sobrang lapot ng dugo na dulot ng kolesterol. Malulusaw ang sobrang asukal sa inyong dugo. Kung ikay maniniwalang ikay mahina. Sapagkat alam ng Diyos na ikaw at ako ay marupok. Kaya pag tinanggihan mo yung katotohanan yun, ang Diyos ay hindi makakagawa sa iyo. Kaya nga ang paglapit ko sa Diyos, Panginoon, ako'y mangmang. Panginoon, ako'y walang alam. Panginoon, ako'y mahina. At alam mo ito at alam ko na rin. Doon po ibibigay ng Diyos ang kanyang kalakasan. Sa pag-amin, laging tandaan po natin ang ating katawan ay yari sa alabok. Kaya alam ng Diyos na tayo mahina. Subalit kay Hesukristo, linakipan tayo ng kapangyarihan at kakaibang kalakasan. Laging may gagamitin ang Diyos na tao para maging gabay patungo sa pag-alab. Hintil ang kanyang manugang na si Ruth. Pero si Ruth ang nag-akay kay Naomi pabalik sa Bethlehem. Ang Bethlehem po ang ibig sabihin ay house of bread. Na ibig sabihin naroon ang lahat ng pagpapala. At laging tandaan mo kay Hesukristo, nandun yung hinahanap mong pagpapala, kaya maghintay ka lang, darating yung mga pagpapala. Amen? Maaaring ito ay maghintay ka sa paghihintay ng ilang panahon, pero tiyak na darating ang pagpapala. Amen? Hindi ko po alam kung paano na yung sinasabi ko, nalalagyan ko ang mga bahay ng boxes. Alam niyo po, ang sabi ng TBN, may nakahanda ng 200 boxes dun sa mga bahay na talagang walang pera, pero maalam sa Diyos. Kaya selective po ang pagbibigay ng libreng box. Kayo naman kaya nyo, kaya hindi libre para sa inyo. Amen. Doon sa hindi kaya, nakukuha nyo po. Dahil pag hindi mo kaya, kayanin mo dahil sila hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Kaya nga po ating unawain, kapag ipinahayag mo, ito ay mangyayari. Your confession set boundaries. Yung iyong pagpapahayag, kaya huwag kang iiyak kung ano ang nangyayari sa iyo, magdiwang ka lang. Magpuri ka lang. Amen? Sapagkat sa pagpupuri ay may kapangyarihan, sa pagpapasalamat ay may kapahayagan. When you praise God, when you thank God, revelation will follow. Amen po ba? Sapagkat hindi naman talaga natin maunawaan kung paano mabuhay, hindi natin maunawaan kung paano magkaroon ng pera, pero alam ng Diyos ang gagawin at ang sabi ng Biblia, and God made Abraham rich in cattle and all. Everything God provided to Abraham. Bakit? Sapagkat siya nagtiwala sa Diyos. Hindi sinabi ng Biblia si Abraham ay yumaman dahil sa hanap buhay. Si Abraham ay pinayaman ng Diyos. Hello? Kaya nga unawain mong mabuti. Kailangang matutunan mo ang pagtitiwala sa Diyos, at ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi pinag-aaralan kung ikay matututong ibigin ng Panginoong Hesukristo araw at gabi, lalo na pag may kirot sa iyong katawan, magdiwang ka at magpuri at huwag kang mag-isip kung ano ang gamot na iinumin mo, sapagkat hindi pwede ang dalawang isipan. Kailangang isang isipan lamang na si Hesukristo ang iyong kagalingan. Oh, hallelujah! Sapagkat ang sabi ng Biblia, a double-minded person will never receive and achieve anything. Kailangan isa lamang isipan mo. Kailangan paniwalaan mo ngayong sandaling ito, tinanggap mo ang kagalingan, sapagkat ang kagalingan ay tinatanggap, hindi tinatrabaho. Amen? Kung ang kaligtasan ay hindi trabaho natin, ang kagalingan ay hindi rin natin trabaho, sapagkat si Hesukristo ang nabayubay sa krus, tumanggap ng mga latay, at sa mga latay niya, ikay magaling, kaya tatanggapin mo yan, at dala mo ang kagalingan, hindi bukas, hindi makaluwa ngayon.
Sa sandali na paniwalaan mo. Amen. Ganun lamang po kasimple ang pananampalataya. Huwag mong sasabihin na sa dyablo. Wala nang karapatan sa iyo ang dyablo, malibang sabihin mong dyablo. Ni dulo ng buhok mo, hindi pwedeng hawakan ng dyablo sapagkat siya ay talunan. Magpuri ka lang at magpasalamat sa Diyos. Ibigin mo lang ang iyong asawa. At huwag kang iibig sa iba. Para huwag magkaroon ng lugar ang dyablo. Mula sa bibig mo, dadaloy ang iyong kayamanan. Kaya huwag na huwag kang maghihimutok. Dahil pag naghimutok ka, iyong hinihikayat ang mga demonyo na gawin totoo yung sama ng loob mo. At kapag ikay masama ang loob, magsususpetsa ka sa kasama mo sa trabaho. Hello? Ang kapansin-pansin sa Amerikang hinahangaan ko, doon sa mga tinirhan namin, walang rehas na bakal ang kanilang bintana. Inoobserbahan ko. Sa bahay ng aking bayaw, maghapon nakabukas ang garahe. Nandun ang mga gamit. Tapos sabi ko, hindi niyo isinasara? Ay, hindi. Baka may magnanakaw. Wala ritong magnanakaw. Kaya nais kong ipaunawa kung anong pinaniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyo. Hello? Kaya napakaganda ng Pilipinas. Paniwalaan mong napakaganda ng Pilipinas. Paniwalaan mong napakahusay ng mga Pilipino. Paniwalaan mo na ikay pinagpala ng Diyos. Hindi ka narito dahil ikay nangangailangan. Narito ka dahil pinagpala ka na ng Diyos. Dahil kung hindi ka pinagpala ng Diyos, wala ka rito. Nandun ka at kung ano-ano ang iyong inaasikaso sa labas para ikaw ay mapagpala. Tayo pinagpala, kaya pag tayo lumakad, kasunod pa ang maraming pagpapala sapagkat yung pagpapalang nasa iyo ay makahihikayat ng maraming pagpapala at ang iyong mga mahal sa buhay ay mamamangha. Ganyan lamang pong kasimple ang pananampalataya. Kaya nga po, pananampalataya ang iyong pinaniniwalaan na gagawin ng Diyos. Nakukuha niyo po? Kaya nga unawain natin mabuti kahit anong gawin natin, ang Diyos pa rin ang masusunod. Siya ang may lalang, siya ang may likha ng langit at lupa, at kung anong gagawin niya sa kanyang nilikha, siya rin ang masusunod. At dahil siya ang masusunod, bakit magpipilit ka pa na ikaw ang masunod? Siya rin ang nagsimulang itayo ang simbahan. Bakit tayo ay magmamalaki na kung wala ako, wala ang simbahan? Nais ko pong ipaunawa. Wala pa tayo, ang simbahan ay simbahan na. Kaya pag magmamalaki tayo, tayo ay pwedeng mapahamak. Sapagkat ang nagmamataas ay, anong sabi ng Biblia? Ibinababa. Kaya ang simbahan, kahit wala ako, magpapatuloy dahil ito ay kay Jesucristo. Na kahit malaki ang bayaran ng simbahan, si Jesucristo ang bahala kung paano niya babayaran. Pero siya naghihintay ng mga maniniwala sa Kanya. Kung ikaw ay walang hanap buhay, pag naniwala ka sa Kanya, magkakahanap buhay ka. At kung ikay may kirot sa katawan, pag naniwala ka sa Kanya, hindi pastor, kundi ikaw. Nakukuha niyo? Ay bakit mo naman iiyakan pag mamamatay ka na, ang kamatayan ang pintuan sa pagpasok sa piling ng Diyos. Kaya magdiwang ka sapagkat hindi ka mamamatay nang wala sa lugar at wala sa panahon sapagkat ang nasa iyo'y buhay dahil ang sabi ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay. Hello? Amen. Kinakausap yung mga bagay na gustong sumiksik sa iyo. Kausapin mo yung sakit at sabihin mo, hindi ka karapat dapat sa katawang ito dahil itong katawang ito ay binili ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hello?
Amen. Hallelujah. Huwag mong papayagan ang anumang kirot, ang anumang sakit ng katawan at sabihin mo sa pangalan ni Hesus Kristo at yan po ang pananampalataya. At sa pagtanda, huwag mo ring ikagugulat pag tumatanda ka na pagtingin mo tuwing umaga sa salamin, ay, matanda na ako. Huwag mo sayangin ang iyong araw. Hello? Sapagkat kung walang matanda, walang babala sa mga bata na maghinay-hinay sa pagkain ng karne. Nakukuha niyo po? Tingnan mo ang iyong katabi. At makikita natin na iba-iba ang ating mukha, iba-iba ang ating edad. Wala hong pwedeng manatili sa edad malibang tayo ikapiling na ng Panginoon sa langit. Doon hindi na tumatanda ang tao. Kaya doon gusto ko. Gusto mo rin ba roon? Kaya magsimula kang mabuhay sa langit dito sa lupa para nang nasa langit. Amen. At ang iyong gagawin, magpuri, magpuri, magpuri at magpasalamat sa Diyos araw at gabi. Laging tandaan mo, hindi nagkamali ang Diyos sa iyo. Ikaw pa rin ang kanyang minimithi, nakasangkapanin at gamitin para maraming kaluluwa ang maligtas at maglingkod sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga, ang sabi ko sa inyo, may dalawang susi. Dahil kung hindi mo palalakasin ang iyong sarili, nakakahawa po ang pagiging duwag. Sakay ako ng bus noon. Standing pero nakaupo ako. At biglang sumambulat ang usok mula sa likuran. At nag-stampede. Masasagasaan ako. Dahil ang tao po, matatakotin yan. Tumayo ako at sumigaw ako, tigil! At tumigil lahat sila. At yung pala kaya umusok ay nag-overheat yung makina. Dahil kung ikaw po ay laging nakatuon ay sa Diyos araw at gabi, hindi ka po magugulat. Ulitin ko, kung ang puso't isipan mo'y nakatuon sa Diyos araw at gabi, hindi ka magugulat. Noong 1991, nung lumindol, nasa ilalim ako, ground floor ng 35-story na Pacific Building, Pacific Bank. Katatapos ko lang ng broadcast. At hindi pwedeng ako ay matakot. Dahil ipinangangaral ko ang katapangan. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, hindi ka dapat matakot dahil nakakarinig ka ng katapangan. At umuga ang gusali, isipin mo po yun. Umuga yung gusali at ako'y nagmimerienda. At ako ay nagtaas ng kamay at nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. Pero yung mga nasa harapan ko, para pong litrato. Hindi, talaga po sabi ko, pambihira itong mga ito. Kung kilala lamang nila ang Diyos, hindi sila matatakot sa lindol sapagkat hawak ng Diyos ang buhay ng bawat may tiwala sa Kanya. Hindi ko po alam bakit napunta ako ngayon dito kasi dati hindi ako makapunta dahil nagpapagamot po ako, laging nanghihina. Pero binigyan ako ng Lord ng kalakasan para ako makapunta ngayon. At nung mahaba po kasing istorya yung nangyari po sa amin, sa amin po. Dahil may yung time na yon na nakasurvive po ako. Tapos, nung hindi ko iningatan yung sarili ko, puro trabaho, gano'n.
hindi ako aware sa mga ginagawa ko. So, bumalik po yung sakit ko, pero sa iba naman, sa liver po naman. Nag-multiple po, pati sa pancreas. Pero nung last week po na nagpa-ultrasound po kami ng asawa ko, yung liver ko po, wala po nakita sa ultrasound. Wala na po nakita doon sa pancreas ko ng mga bukol. So, pinagaling po ako ni Lord. At Amen. ito po ang ginagawa niya sa akin. So, napakabuti talaga ng Diyos. Kaya lahat po ng blessing na tinatanggap namin mag-asawa, siya na po. Hindi ko talaga mapigilang maiyak sa Lord kasi natutuwa pa ako sa mga nangyari. Dahil sa pamilya ko po, sinabi nga nila, Pastor Kenneth, kanina na yung pamilya mo, encourage mo na maglingkod sa Kanya. Isa na lang po ang anak ko na gusto kong maglingkod, yung anak ko na mahilig kasi po sa pagsasayaw, kaso po, hindi naman po sa dancing ministry sa church, kundi sa ibang, ano po kasi siya, kasali po siya sa school nila. Iba, worldly po yung sinasayaw po nila. So, hihiningin ko po sa Lord talaga na lahat po kami makapaglingkod sa Kanya. Amen. Kaya, lahat po ng nangyayari po sa amin mula nung nakasurvive po ako. Gusto ko po ibalik yung kainitan ko sa paglilingkod sa Kanya kasi naranasan ko po noon talaga na nung unang nagkasakit pa ako ng malignant cancer, nakamamatay po yung sakit na yun. Naranasan ko po talaga yung ini-embrace ako ng Diyos habang nagpe-pray ng 4 o'clock ng gabi, ng madaling araw. So, gusto ko po ibalik talaga sa Kanya na gusto ko pong mag-pray ng kahit gabi-gabi po, gagawin ko, basta gigising ako ni Lord. Dahil araw-araw po, kada paggising ko po sa umaga, talagang pinapasalamatan ko si Lord. Kahit mag-isa ko, tumatawa akong mag-isa. Thank you Lord, thank you Lord. Kahit saan ako naroon, nasa CR po ako. Talagang nagpapasalamat ako dahil ang paglilingkod sa Kanya, alam ko po na ang blessings ay magpapalo po. Kasi nasa Bible po naman talaga yun, hindi tayo pababayaan ni Lord. Kaya thank you po sa lahat ng blessing, trials, dahil tinuturoan po tayo ni Lord kung ano man ang nangyayari. Kaya, thank you, Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Ako po ay magpapatotoo na napagaling ako ng Panginoong Jesus. Noong pong Marso 20, hindi pang sakit ko, yung hindi ako makahinga. Talagang kala ko po, wala na, yun na ang aubling araw ko. Kasi naglalaba ako noon, ngayon, sabi ko, kaya ko pa ito, hindi pa, kaya ko pa. Nung talagang hindi ko na kaya, umahon na ako sa paglalaba, sabi ko. Tapos nagdasal ako, nagpahid ako ng anointed oil. Sabi ko sa makapangyarihan, pangalan mo Jesus, ako'y pinagaling mo na. Sa makapangyarihan, pangalan mo Jesus, ako'y pinagaling mo na. Hindi pa rin, matindi pa rin ang aking hindi paghinga. Ginawa ko, tumawag ko sa Kanya ng malakas. Diyos ko! Sabi ko ganun. Noon, kahit na hindi ako makahinga, parang ginawa yung aking mahigpit na paghinga. Kaya sabi ko, nung matagal-tagal na habang guminawa na yung aking paghinga, nagising ako, ako lang mag-isa kasi hipag ko natutulog. Hindi ko na nga siya ginising. Sabi niya, ano ba? Bakit ano ba nangyari sa iyo?
hindi ako makahinga eh. Kala ko, hindi ko naabuti ng birthday ko. Sabi ko, hindi ko naabuti ng 81. Sabi ko, kasi malakas ka sa Diyos, kaya ka pinagaling ng Diyos. Amen. Praise Yun- God. yun po, Hallelujah. maraming salamat, Panginoon Isus, sa inyong kabutihan. Ako po ay pinagaling mo. Salamat. Pangalawang beses mo na po akong pinagaling. Yung una po, yung pneumonia na araw-gabi, halos maubo ako. Salamat po. Maraming salamat sa bigay mo. Si Jesus ang nagpagaling. Amen. Salamat po, Panginoon Isus. Amen. Hallelujah. Ng Diyos. Ako po ay pinagaling mo. Salamat po. Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. At maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.